Yung naramdaman ko is natakot. Kasi at first parang nahihirapan akong i-handle ng mga bata dahil sa situation nila. Pero nung nandun ako sa orphanage, parang opposite yung nangyari. Parang comfortable ako sa mga bata kasi parang sila po yung nag-a-approach sa akin, gano'n. Yun. Ako nanibago ako kasi first time ko makapunta sa orphanage, tapos yung mga bata pa, yung iba may sakit. Kaya hindi ko alam kung paano ako makikipag-usap, paano ko sila i-approach, paano nila ako tatanggapin, kung tatanggapin ba nila ako. Yung ganun yung mga naiisip ko nung una. Tapos, kasi hindi rin ako yung tao na mahilig makipag-usap sa bata, kaya nanibago talaga ako at that time. Ikaw, Jana, anong naramdaman mo? Ako naman, syempre, magkabaliktad tayo eh. Ako na-excite ako. Kasi syempre madaming bata doon, gano'n. Pero nung natapos na yung araw, doon ko na-realize na parang hindi sila, bata sila, pero nakakaranas na kagad sila ng mga ganong, paghihirap, na naniwalay sila sa pamilya nila. Kaya, masaya. Pero masaya talaga. Ayan, yung naramdaman ko dun sa orphanage na pinuntahan namin. Una, excited ako. Kasi nalaman ko na puro bata ang pupuntahan namin. Tapos, yung mga activities na gagawin namin. Tapos, nung nandun na kami sa orphanage mismo, nung kasama namin yung mga bata, masaya. Sobrang nakakatuwa. Kasi ako, personally, kapag nakakita ako ng bata, siya nakakasalamuha ko sila, natutuwa ako. Tapos, masarap din sa feeling na another opportunity yun na makatulong ka sa ibang tao, lalo na din sa mga nangangailangan, lalo na din sa mga wala. Masaya din na ako mismo yung tumutulong sa kanila, hands-on ako dun sa pag-asikasi sa kanila, kapag pag nililangan sila, gano'n. So yun, yung experience ko na yun sa orphanage na yun ay napakagandang experience ko. Ako naman, masaya din nararamdaman ko. Kasi una, another experience na makikipagsalamuha sa mga bata. Tapos nakakatuwang tignan yung mga bata na ang saya-saya nila sa mga binigay namin activities na merong response sa kanila, na galing sa kanila. Tapos, ang saya din sa feeling na kahit saglit lang yung oras na yun, naging worth it yung mga ginawa namin, yung mga preparation namin para sa kanila. Ako naramdaman nung malaman na pupunta kami sa orphanage ay pagiging excited. Kasi doon ko lang may experience yung unang pag-aalaga sa mga bata. Pero nung nandun na kami mismo sa Missionary of Charity, kinabahan ako. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-handle yung mga bata. Pero nung malapit ako mag-perform, nakaramdaman ko ng pagiging kampante, yung komportable sa kanila. Kasi mas mabilis silang mapalaga yung loob. Kaya mas naging masaya. Yung kaba ko naging kapay ng saya. Ikaw, Eric, ano naramdaman mo? Sa akin naman, yung pagpunta natin sa orphanage, sa Missionary of Charity, naramdaman ko talaga in the first place, natutuwa ako kasi syempre, first time kong maging bahagi ng ganong program. Tsaka, nung umpisa, pagdating namin, nang binalita sa amin na yung audience, yung mga bata na hindi ganun yung alam namin na yung iba pala doon may sakit, tapos yung iba sobrang babata pa. So, naisip namin, ano kayang approach yung pwedeng gawin? Tapos, hanggang doon, siguro dahil sa enjoyment na rin, tapos yung passion na gusto rin namin makatulong, kaya nakakuha kami ng kahit pa paano, nagkaroon kami ng magandang program at nag-enjoy yung mga bata. Kaya sobrang tuwa talaga ako na nagkaroon kami ng ganoong activity. Ang una kong naramdaman na excitement. Kasi, pag-aaral sa orphanage. Pangalawa, nakaramdam ako ng tuwa. Kasi kahit na silang kalagayan, masaya pa sila nakikipaghalubilo sa amin. Pangatlo, naawa ako. Kasi, sila yung mga batang nangangailangan ba ng mas maraming tulong, ngunit hindi naisasagawa ng gobyerno dapat na naibibigay sa kanila. Ano yung naramdaman ko? Actually, tatlo yung naramdaman ko. Una, na-excite. Siyempre,
first time kong makapunta sa isang charity program. At pangalawa, natuwa. Kasi kahit sa mga simpleng bagay, makakatulong ako sa mga bata na hindi mo na kailangan gumastos ng malaking pera. Pangatlo, naawa. Kasi, hindi naman sa naawa na parang yung awa talaga. Yung parang, basta naawa. Naramdaman. Ang naramdaman ko, nung papunta natin dun sa orphanage, una, kinabahan. Kasi, syempre, hindi ko alam kung ano yung makikita natin doon, kung ano yung makakasalamuhan natin. Pero, at the same time, na-excited kasi, alam ko naman na pupunta natin ng mga bata. And, bilang ako isang tao, may ako sa bata kasi may kapatid ako bata. At lagi kong alam yun. So, yan. Uling mali, yung naramdaman ko. Namangha, kasi pagtingin ko dun sa mga bata, kung pagpasok pa kasi sa essay nila, kahit na ganun yung kalagayan nila. Ayun. Nung ginagawa namin yung activity namin sa orphanage, nakaramdam ako ng kalungkutan kasi nung nakikita ko yung mga batang na dun sa loob, hindi pala maganda yung kalagayan na kanila kinakain. So, para sa akin, natouch ako dun sa mga batang sa loob. Yung naramdaman ko nung bumisita kami, unang-una naawa ako sa mga bata. Kasi alam ko yung mga bata na yun, tuwan-tuwa sila nung pagdating namin kasi mga bagong bisita na inisip nila mag-aalaga sa kanila. Pero may ibang mga bata rin na sawa na nung makita yung mga mukha namin dahil alam nila sasaglit lang kami doon tapos hindi na kami babalik. Puro awa yung naramdaman ko sa kanila. Yung nakita ko yung mga bata, masaya. Nakakatuwang isipin na napasaya namin sila sa sandaling panahon lang at sa simpleng paraan na iparamdam namin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Yun lang. Yung natutunan ko is maging masaya kahit sa mga maliliit na bagay kasi tulad ng mga bata, kahit na may nagdadaanan silang problema, nung time na nandun tayo sa orphanage, parang nakita ko na naging masaya sila kahit paano. Natutunan ko na maging content ako sa mga bagay na meron ako kasi tulad nila, meron silang mga bagay na wala sila pero super saya pa rin nila. Tulad ako naman, meron akong magulang, parang feeling ko nakuha ko naman yung lahat, pero minsan meron pa rin times na hindi ako nagiging kontento. Kaya dapat, nung pumunta ako dun, na-feel ko na, ay, dapat pala maging kontento ako, maging masaya ako sa mga meron bagay ako, ganun. Tapos na-realize ko rin na yung mga bata dun, super, hihintay sila or nangihingi sila ng attention. Kasi makikita mo kung paano sila makipag-interact, kung paano sila yumakap sa amin. Parang they long for affection, ganun. Kaya super thankful talaga ako na ako may magulang kami nagbibigay sa akin ng affection, ganun. Ikaw dyan, ano naman naramdaman mo? Ako naman, naramdaman ko. Actually, na-realize ko. Na-realize ko na kahit na, yun nga, dumadating sa point na hindi tayo nakakontento sa buhay. Nung pumunta tayo doon sa orphanage, na-realize ko na dapat pala makontento tayo kasi may mga bagay na, may mga times na hindi tayo nakakontento na hindi natin na-realize na may mga Bata na walang ganyan. Na meron palang bata na walang ganun. Tapos tayo nagre-reklamo tayo na walang ganyan, walang ganito. Yun. So, dapat matutay makontento. Tama. Ang natutunan ko naman din sa ginawa namin activity at saka yung pakikipagsalumuhan namin sa mga bata is dapat maging kontento ka sa anong meron ka. Kasi yung nararanasan natin ngayon, hindi nararanasan ng mga bata na doon. Dapat maging thankful din tayo na meron tayong mga magulang kasi karamihan sa kanila wala ng mga magulang. Kaya sila nandoon kasi wala silang mga magulang. Tapos meron din iba sa kanila doon na meron man silang magulang, wala silang sapat na
parang pangkabuhayan. Kaya doon lang sila nakatira. Ako naman, yung natutunan ko, ganun din, maging kontento. At na-realize ko na kailangan ko pang mas pahalagahan yung love na binibigay ng magulang ko. And at the same time, pahalagahan ko yung magulang ko. Kasi nga, sabi nila, hindi natin alam kung hanggang saan natin sila makakasama. Kaya ako, sobrang naramdaman ko na sobrang blessed ko, sobrang thankful ko. Kasi meron ako ng mga bagay na yung mga batang yun pinagkaitan. Tsaka natutunan ko din na huwag matakot. Kasi yun din pala, naramdaman ko rin yung takot una. Nung nalaman ko na yung ibang bata dun ay may sakit. Actually, first time kong maka-experience dun. First time kong ma-encounter yung mga batang may sakit. Tapos nung nandun na ako sa kanila, parang kailangan kong i-overcome. Parang breakthrough sa akin yung bagay na yun na kailangan kong makasalamuha yung mga batang yun na may sakit. So yun yung mga natutunan. Tungkol naman sa natutunan ko, una, dapat pala magkaroon tayo ng contentment kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng buhay kung ano yung meron tayo. Sabihin na natin mas mapalad compared sa kanila. And pangalawa is, kailangan pala natin always be thankful. Kahit ano man yung naranasan natin, be thankful kay God, lalong-lalo na. At be thankful din sa mga parents natin na patuloy tayong inaalagaan. Yun lang. Para sa akin, ang natutunan ko ay kailangan kong pahalagahan yung mga tao kung hindi yung nandito sa akin ngayon. Maging thankful ako kung ano yung binigay sa akin ni God. Dapat pahalagahan ko sila. At long na magkakasama pa rin kami, mapalad pa rin ako. Yun lang. Mas natutunan ko pahalagahan ng mga bagay na meron ako. Kasi sila yung mga batang wala na mga bagay na gusto nila, pero nananatili pa rin silang masaya. Dapat, bawat maliit na bagay na ibinibigay sa atin ay magkaroon tayo ng kontento. At pahalagahan ang mga bagay na meron ako at wala sila. Kasi sila, kahit wala silang, halimbawa, wala silang laruan, kahit na wala silang gano'n, masaya pa din sila. Masaya sila kasi marami sila, nakakapaglaro sila, gumigising sila sa umaga at nabibigyan sila ng pagkakataong ulit na mabuhay. At isa pa, dahil ang Diyos ay pare-pareho sa atin, kahit na meron o wala tayo, iisa lang ang tingin niya sa atin. Ano yung natutunan ko? Kung magbibigay ako ng one word sa natutunan ko, yun yung appreciative. Yung, kumbaga, i-appreciate ko yung mga bagay na nandiyan na maliit man o malaki. Kasi sila nga, wala silang magulang na hindi naman masyado, pero pinabayaan sila. Tapos, may kapansanan sila. Kaya pa, na-appreciate pa din nila yung mga bagay-bagay. Kahit hindi malaking pera yung ginagamit para dun sa mga bagay na. Natutunan ko doon sa orphanage ay una papayag pala tayo. Bakit? Kasi kung makikita natin sila, ma-observe natin sila, wala silang magulang. Pero tayo, meron tayong magulang na umagapay sa atin, umagapay sa atin. Kaya, tutunan ko, natin pala ako. Kaya hanggang maaari, sana, sa natin magulang natin, may ating magulang natin ng treasure kasi. Kung para sa kanila, sila na lang yung meron tayo, yung treasure, kumbaga na binigay sa kanila. Nakasabi nga din sa Bible, honor your father and mother for his right. Natutunan ko yung sa activity namin na dapat pahalagahan natin yung mga bagay na meron tayo kasi doon sa ginawa namin activity, doon ko na-realize na yung ibang tao, yung ibang bata doon wala silang mga magulang, wala silang mga kasama sa buhay. So, para sa akin dapat pahalagahan natin hanggat nandyan pa sa tabi natin yung mga tao, minamahal natin sa yung mga bagay na mahalaga pa. Yun lang. Natutunan ko na yung mga bata sa ampunan ay sila yung mga bata na napagkaitan ng kalinga ng mga magulang. Hinahanap nila yung kalinga sa mga tao na bumibisita sa kanila tulad namin nung pagbisita namin. Yung natutunan ko nung pumunta kami sa orphanage, natuto ako sa mga bata. Natuto akong makontento sa kahit sa simpleng bagay lang. Yung i-appreciate kung anong meron ako. Kasi dapat nga thankful ako Kasi meron ako nang wala sila. Lalo na yung mga magulang. Yun lang.